Alright, hi guys, this is Neil Pusario and in this video po ipapakita ko sa inyo isang work from home opportunity kung saan pwede po kayong kumita ng $1,400 po. Okay, so kung interesado ka malaman kung ano ang gagawin mo dito sa work na ito, then keep watching this video. Alright? Alright, para po dun sa mga interesado, nandyan po yung link sa baba. I-click nyo na po siya and pwede na po kayong mag-apply agad. Okay? So, kaka-post lang po nito today. Okay? And syempre, i-upload ko rin po yung video today. Para naman po dun sa mga walang experience po, pagdating po sa working from home, pagiging VA, pagiging HCV, and so on and so forth po. Keep watching lang this video dahil maya-maya po may papakita po ako sa inyo kung paano po kayo mag-start working from home kahit na wala po kayong experience. Okay? So, basically, ang gagawin mo po sa job posting na to is pagiging graphic designer and setting up POD store. Okay? So, kung medyo may alam ka po sa graphic design, hindi naman po kailangan na sobrang komplikado po. Basta may alam ka po sa pag-graphic design, i-try mo lang po. Okay? Especially kapag may knowledge ka po sa Etsy or kahit na eBay or Shopify or Amazon po. I-try mo lang po. I-try mo lang po. Wala pong mawawala. Kasi madalas po ako po na-hire po ako sa iba't ibang position po na hindi naman po ako masyadong expert or hindi po related yung expertise ko po. So, i-try nyo lang po. I-try nyo lang po. Okay? So, i-discuss po natin ng konti kung ano yung possible na gagawin mo po dito sa work na ito para po dun sa mga interesadong mag-apply po. Okay? So, ito po sabi ni client, create simple and appealing graphics. O, sabi ko sa inyo, di ba? Hindi kailangan na sobrang advanced po yung knowledge nyo pagdating po sa graphic designing. Kasi ang mabenta po sa mga t-shirt design is yung mga simple. Okay? Simple pero parang magandang tingnan. Okay? So, i-try nyo lang po. And set up POD shop on Etsy. So, i-discuss natin ng konti yung kung ano yung POD. Okay? POD po is, ayan, may naka-ready pa na na illustration. Okay? So, POD po is print on demand. So, basically, ipiprint lang po yung isang t-shirt or apparel or product kapag may nag-order. Ayan po, halimbawa si customer, nakita niya yung store mo, umorder siya ng $30 worth of product. Ngayon, ikaw po, ifo-forward mo po yung order ni customer sa isang POD supplier na tinatawag nila or provider na tinatawag nila. Ngayon, si provider, siya na po magpiprint, siya na pong gagawa ng t-shirt, and siya na rin po mag-ship. Okay, so basically, parang ikaw yung middleman. Okay, pero syempre, ikaw po yung gagawa ng graphics. Yun po yung parang pinaka-role mo. Kaya nga hinahanap ni client is gagawa ng graphic design, di ba? Anyways, si supplier na po o si provider na po ang gagawa nung magpiprint nung t-shirt and sa kanila na rin po yung t-shirt and sila na rin po magsusupply. So, may profit ka po na $10 po doon sa $30 na binayad po ni customer. Ang maganda po sa model na ito sa POD business model is that wala pong babayaran si client or wala pong inventory si client not unless may nag-order po. Okay, so medyo mababa po yung risk kaya gustong-gusto po nila tong model na to. Okay? In case na itanong din sa ni client sa interview, ayan, medyo may explain mo po kung ano yung POD or parang magkaroon ka ng idea. Anyways, ang gusto po ni client, kung tama po yung pagkakabasa ko, nasa na sorry, nasa na ba yun? Anyway, sabi niya sa Etsy daw, okay? So, sabi niya sa Etsy daw gagawa ng store. So, ito po yung Etsy para po dun sa may background po sa e-commerce pero hindi po masyadong familiar sa Etsy and gusto mong mag-apply sa work na to, ito po yung Etsy. Isa po siya sa pinaka malaking e-commerce po sa US. Basically, ang mga binebenta po dito, mga jewelries, mga personalized na products. So, ayan, nakikita nyo po. Mga digital products, mga apparels, and kilalang-kilala rin po sila sa mga PODs. Okay? So, magbigay po tayo example ng mga POD para mas maintindihan nyo po yung hinahanap ni client in case na gusto mo pong mag-apply. Okay? So, halimbawa, funny women's shirt. Okay. Yan. So, halimbawa, ganyan. Okay? So, yan po yung mga example ng mga POD. Wala pong inventory si client. Okay? So, basically, ang gagawin mo po, ikaw pong gagawa ng mga
design na mga ganito. And wala po inventory si client kaya gustong-gusto niya po itong business model na to kasi wala siya ilalabas na pera not unless may nagbayad po. Okay, so basically ito po ang gagawin mo. Ikaw pong gagawa ng mga ganitong graphics. And kung nakikita nyo po yung mga graphics, parang words lang siya, di ba? Words lang siya. Bihira lang yung may mga ganito. And itong mga ganitong graphics, napakadali po siyang gawin sa Canva. Hindi mo po kailangan na marunong ka po sa Photoshop, ganon. Basta marunong ka po sa Canva. Ito, di ba? Ang gaganda and ang dami pong bumibili ng mga ganyan. Okay? Katulad po nito, sobrang simple, sobrang simple lang po pero napakarami pong bumibili. Okay? So again, hindi mo po kailangan na sobrang magaling ka po sa pag-graphic design. Basta marunong ka pong mag-product research and alam mo yung gagawin mong design, then magiging successful ka po dito sa pag-a-apply. Okay? Basta alam mo yung hinahanap ng mga customer. Okay? Katulad nito, ang cute, di ba? Madali lang pong gawin yan. Okay? So, anyways, ganyan lang po yung mga gagawin mo. Caution, I can be very unladylike. Ganyan lang po, ganito lang po. So, ganyan po yung sinasabi ni client po nung sinabi niyang create simple and appealing graphics. Okay? Anyways, hindi po natin walang provide si client kung anong mga gagawin yung niche. Okay? So, anyways, try nyo lang po. Siyempre, keyword research for Etsy listing. Okay? So, basically, ikaw din pala yung gagawa ng mga product listing. Okay, ganito po yung mga product listing na sinasabi po ni client. Okay, mag-click po tayo ng isa. Okay, so basically, ikaw pong gagawa ng keyword research. Sabi niya ata, hindi ako nagkakamali. Keyword research. Okay, so basically, ito po yung mga keywords na sinasabi ni client. Itong sarcasm shirt, funny saying shirt, funny sarcastic shirt, mga ganyan po. Yan po yung mga keywords. So basically, ikaw din po yung magki-keyword research. And dapat alam mo kung paano sila pag sunod-sunod din. Alin ba yung uunahin mo and so on and so forth. Okay? And ano pa ba yung sinasabing client? Edit some of my photos and other graphic design work. So basically, para sa akin po, hindi po masyadong ganun kahirap po itong job opening na to. Ayan pala, kailangan mo ng Photoshop na skill. Okay? So, kailangan at least basic Photoshop po. Okay? Pero kung graphic designer ka naman po, malamang alam mo po yan. Pero based on my experience po, kahit basic lang yung alam mo sa Photoshop, basta medyo magaling ka po sa Canva, magiging matatanggap ka po dito sa job opening na ito. Okay? So, try mo lang po mag-apply. Okay? Try mo lang po mag-apply. Since wala pong sinabing company si client, siguro i-research mo na lang si client. Okay? Baka meron siyang mga profile sa LinkedIn, mga gano, or sariling website, mga gano. At least para makilala mo si client and ma-impress mo siya pag sinabi mong parang ni-research mo siya kasi alam mo na ganito yung ginagawa niya and so on and so forth. Okay? So, kung medyo wala ka naman po masyadong experience pagdating po sa pagiging VA or gusto mo pong mag-work as a VA and magtrabaho na nasa bahay lang, gumawa po ako ng course, okay? Para po dun sa mga interesado, gumawa po ako ng course na dinidetail ko po dito sa course, tuturuan po kita kung paano ka maging graphic designer. Okay, so dito po yan sa becoming dito pala, sorry, mastering POD business. Okay, so ayan po, di ba hinahanap po ni client is kailangan magaling ka raw po sa graphic designer and pagse-set up ng POD shop. Okay, so yan po yung ituturo po natin yan dito sa Module 7. So hindi ko lang po kayo tuturuan kung paano gumawa ng mga graphic design. Tuturuan ko pa po kayo kung paano po maghanap ng mga best-selling designs na gagawin mo po para hindi ka nagsasayang ng oras kakagawa ng design na wala namang may gusto. Okay? So, kasi minsan sa Etsy po, mas mabenta po yung mga simple lang. Mas gusto ng mga tao po yun. So, paano mo hahanapin itong mga best-selling designs na to? Okay? And sabi rin po ni client dito, magse-set up ka po ng Etsy store. Pero basic, most of the time naka-set up naman yan eh. Ang gusto lang sabihin ni client dyan is parang gagawa ka po ng mga listing, gagawa ka po ng mga banners, mga profile photos, and so on and so forth po.
And lahat po yan, diniscuss ko po yan dito sa Module 6, Customer Service, Shop Management, and Reporting. And nandito po yan sa Social Media Management din as well, kung in case na gustong mag-social media ni client. And pwede mo ma-impress si client pag sinabi mo marunong ka rin sa social media. Okay? And ano pa bang pinapagawa ni client? To, keyword research for Etsy listing. And nandito rin po yan dito sa ating Module 3 and Module 4 po. Okay, so i-discuss ko dyan yung mga keyword research, yung mga keyword tools na pwede mong gamitin sa pag-keyword research and so on and so forth po. Okay, and syempre, hindi lang po yan, tuturuan ko po kayo kung paano po kayo makahanap ng mga ganito kagagandang clients po na nagpapasahod po ng 14,000 14,000 sorry, $1,400 dollars po. Compute natin kung magkano yan. Ayan, na-compute ko na pala. Okay, 77,000 pesos every month. 1 hour later. And also, matututunan mo rin kung paano gumawa ng mga resume, mga online portfolio, gumawa ng mga account sa Online Jobs PH and so on and so forth po. Meron din po tayong Module 10 and dito po sa Module 10 natin, kahit wala ka pong experience, tuturuan po kita kung paano ka mag-approach po ng mga client. Halimbawa ito, paano mo siya i-approach, anong masasabihin mo sa email mo para makuha mo yung attention niya. Lahat po yan i-discuss natin sa Module 10. And kapag ikaw yung nakuha for interview, syempre, nandyan po yung mga interview questions. Okay? Lahat po ng natanggap kong questions sa interview ko po, lahat po dyan tinuturo ko and meron ka pong scripts na magagamit. Okay? And finally po, meron po tayong weekly webinars. Okay? Ito pong weekly webinars natin, ipapractice po natin yung mga natutunan mo pong interview scripts para pagdating po sa interview, sobrang confident ka na po. And hindi lang po pala yan, kaya meron pa po tayong todo-todong support po dito sa ating course dahil meron po tayong on-the-job training na mga worksheet. Okay, so nakikita po natin dito, POD ang gusto po ni client. And dito po sa ating training worksheet, meron po tayong POD expert worksheet po. Diyan po sa worksheet na yan rin po yung pinapagawa ko sa aking graphics team. Okay? So, kasama na po dyan ang pagpa-product research and ano yung mga gagawin mong graphics and so on and so forth po. Okay? So, kung interesado ka pong mag-enroll, nandyan po yung link sa baba. I-click mo lang po yung link. Second link po sa description. Okay? So, i-click mo lang po yan para matutunan mo po kung paano ka mag-enroll. Alright? So, again, thank you so much for watching this video. This is Neil Posario. Have a great day po sa ating lahat and God bless po. Alright, so thank you and bye-bye.